sa kanila pong mga bobo din na kanilang sinusuportahan. Ayan. So, ito. Alam niyo po, nagiging kulto na yata itong mga DDS panoorin natin. Utos ng Diyos, ganyan daw kung ituring ng ilang Duterte supporter ang paghayag ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maagang nagtipon-tipon ang mga supporter sa tinatawag nilang Duterte Street, malapit sa ICC Detention Facility sa The Hague. Marami sa kanila, ilang buwan na ring nakikiisa sa pagtitipon doon. May mga galing din mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa pagsisimula ng pagdinig po bukas, layon daw nilang maipakita ang suporta kay Digong hanggang sa tuluyan na umano itong mapawalang sala at makauwi na sa Davao. Nakatira po sa Leiden. Leiden, okay. 1 hour, Den Haag to Yeah. Leiden, 1 hour ang biyahe. Yeah. Ba't ngayon, andito pa rin kayo ngayon? To show the support sa kantatay na nasa loob siya, na hindi siya nag-iisa, naghihintay din sa kanya kung kailan siya makalabas. Moral support at saka yung may show namin yung love at saka yung care. Galing po ako sa Vienna, Austria. Nandito po ako kasi sumusuporta ako sa mga Pilipino na nandito para sa kausa ni Tatay Digong. Kasi sabi nga ni Lord, go there, it's urgent. Napifeel ko yung burden ng Panginoon para sa nangyayari sa bansang Pilipinas, kay Duterte, yung lawlessness at righteousness, yun ay kailangan ng prayer. Mga kapatid, Ito parang mga nagiging kulto. Biruin niyo, utos daw ng Diyos ang pagpapapunta sa kanila doon sa The Hague para suportahan si Digong. Kailan pa nag-utos ang ating Panginoon na suportahan ang isang kriminal? Kailan pa? Kahit po ako hindi ako nagbabasa ng Bible, pero nung ako'y nag-aaral, wala akong matandaan na inutos ng Diyos na sumuporta sa kriminal ang mga tao. Na sumuporta sa masasama ang tao. Napakaraming pinapatay niyan si Digong. Ano ba kayo? Kulto na ba kayo? Nagiging kulto na itong mga tao sa dahig dahil sa kahibangan kay Digong. Imagine niyo po yun. Ha? Pati Panginoon, sasangkalan nyo sa pagsuporta nyo kay Digong. Di na kayo nahiya. Ang tatandanan ninyo. Para kayong mga matatandang walang pinagkatandaan. Mamamatay tao yang si Digong, iuutos ng Diyos na suportahan nyo. Kaya alam nyo, kapag nasabihan ng bobo yung mga DDS, nagagalit. Bakit? Kasi nga bobo sila. Hindi nila alam na bobo sila. Pero mo kriminal, papautusan ka ng Diyos na puntahan mo, suportahan mo? Nahihibang ka na ba? O baka naman iba yung Diyos mo. Baka yung Diyos na sinasabi mo ay yung Diyos ni Digong na nasa ilalim ng lupa at nasa impyerno. May theory nga sa totoo lang, meron theory na kaya si Digong po ay hindi pa rin namamatay kahit na sinasabing meron daw mga sakit. Kasi, kapag namatay daw yan, aangkinin niya ng impyerno. Eto theory lang to. Aangkinin ni Digong ang impyerno. Tapos, alam niyo kung ano gagawin ni Digong? Ibibigay sa mga tsekwa. Sasabihin niya akin na tong impyerno. Tapos ibibigay kay Xi Jinping. Kaya hindi na tayo magtaka kapag si Digong namatay, few months later, aangkinin na ng mga tsekwa ang impyerno. Sasabihin ng mga tsekwa, amin ang impyerno.
pag kayo namatay, magbabayad kayo ng tax sa China. 'Di ba? Yan ang ano niyan. Oh, sabi ni Rolex Baraklan, Sara lang ang malakas at walang utak. Ayun. 'Di ba? Ayun no, sabi ni Rolex Baraklan, Sara lang ang malakas at walang utak. Marami nang galit kay Sara eh. Oh, 'di ba? Katulad niyan. Suporta kayo ng suporta diyan sa mga tamulmul na 'yan. Diyan kay Digong. Oh, hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba napapansin na etong mga pangako nitong mga kaalyado nitong si Digong na si Cayetano at si Marcoleta, lahat ng sinabi niya noong sila'y mga nangangampanya, wala pong natupad. Walang natupad, walang nangyari, wala pong natupad. Ngayon, dito po sa sa usapin na ito, sino ang drawing at sino po ang gumagalaw? Yan ang tanong natin. Sa politika, madali po ang mangako, pero mahirap ang magpasa ng batas, maglaan ng pondo at magpatupad ng programa. Unahin natin itong 10,000 ayuda at libreng kuryente. Siyempre, pangako yan ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga, ang daming bumoto dyan eh. Yan po yung kanyang pangako nung kumakandidatong senador. Ito namang si Marcubeta, libreng kuryente. Abay, nasa na? Wala pong nangyayari. Wala pong natutupad. Kung yung 10,000 ni Alan Peter Cayetano hindi natupad, ganun lang din ang mangyayari dito sa pinangako ni Marcubetang Peluca. Biruin nyo kailan pa nila yan pinangako, pero hanggang ngayon walang enabling law mula sa Senado. Walang malinaw na funding mechanism. Walang operational framework, drawing, soundbite, campaign line. Samantalang sa Kamara may gumagalaw. May actual po na programa. Sa ilalim po ng liderato ng dating Speaker Martin Romualdez na isama sa 2024 at 2025 national budget ang 3,000 hanggang 10,000 assistance implemented ng DSWD at may actual beneficiaries. May pondo, may implementasyon, hindi po pangako lang. Yung libreng kuryente bill, naku si Sandro Marcos pa po ang nagpasa. Layunin po nito, subsidy para sa low consumption household hanggang 135 kilowatt hour or 2,000 pesos bill cap. Hindi soundbite, may coverage at may mekanismo. Sandro Marcos yan. Sandro Marcos yan. Ngayon po, ito pong anti-political dynasty bill, maraming senador ang nagsasabing suportado nila ang anti-dynasty law. Pero enabling law, wala pa rin naipapasa sa Senado. Sa House, may House Bill number 6771 na co-authored ni Romualdez at Sandro Marcos, may malinaw na framework laban sa sabayang pagtakbo ng magkakamag-anak hanggang second degree. After 40 years mula 1987 Constitution, may gumagalaw. Ngayon po, sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez, New Agrarian Emancipation Act, bura utang ng magsasaka. Yan po yung naisabatas na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos din ay binayaran ang lahat ng utang ng mga magsasaka. So yung mga stress nating mga kababayan na magsasaka, nawala na po sila ng utang, nawala na sila ng stress. Tinulungan sila ng ating Pangulo. Hindi katulad noong si Digong ang presidente, ang ginawa ni Digong, yung mga lupain ng mga magsasaka ipinagbenta sa mga tsekwa. Katulad nung nangyari sa Bambantarlac. At sino ang kanyang bagman diyan? Si Harry Roque. Biruin niyo yung mga lupain na mga sakahan, ginawa pong malalaking mansyon, malalaking commercial center
Pogo Center ng mga Chekwa. Ngayon, yung pong PhilHealth Benefit Expansion na isa katuparan din yan ni Romualdez, pagpapalawak ng ospital sa Eastern Visayas at house hearing na naglantad ng onion hoarding. Hindi ito viral clip, ito ay constitutional reform. Ngayon po, ito pong bigas. May nagtanong dyan, nasan na daw yung 20 pesos na bigas? Habang ang iba ay maingay sa 20 pesos rice, sa House may legislative push. Permanent 20 pesos per kilo rice para sa vulnerable sectors. Rice Assistance Fund, Rice Act, ibalik ang regulatory powers ng NFA, palawakin ang Kadiwa Centers. Structural reform at hindi po ito slogan lang. Alam nyo ba kung bakit po nahihirapan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na maisakatuparan yung 20 pesos na per kilo ng bigas? Dahil din kay Digong. Dahil dun sa kanilang rice tarification law ni Cynthia Villar. Yan ang nagpahirap po sa ating bayan, nagpamahal sa bigas. Tapos hahanapin yung 20 pesos per kilo ng bigas ni PBBM. Bakit hindi nyo muna tanungin kung bakit ba hindi agad yan maisakatuparan? Ngayon, ito po, sino ang maingay, sino ang may output? May mga politiko po na malalakas ang campaign promise, matitinding linya sa entablado na talaga naman papalakpakan ng mga Pilipino. Pero 10 taon na hindi pa natutupad. Pero kulang pa din sa enabling law sa Senado. At may mga leader na may budget allocation, may operational programs, may umuusad na panukala, may institutional reforms. Sa politika po, hindi sapat ang pagiging viral. Hindi sapat ang pagiging loyal. Ang tanong ay simple. Nasaan ang batas? Nasaan ang pondo? Nasaan ang implementasyon? Wala. Sa dulo po, hindi po pangako ang sinusukat. Kung hindi, kung sino ang tunay na tumupad para sa mahihirap nating kababayan. Yan po ang tunay na nangyayari at realidad po ng buhay. Yung mga bunganga ng bunganga, yun po yung mga walang nagagawa. At yun naman po mga tahimik at kinokondena, yun po yung mga may nagagawang trabaho. Ang mudra ko po nakabili na ng 20 pesos na bigas NFA po, pero limitado lang mabibili at parang priority yata ang seniors PWD. Sa Caloocan po ito. Tama po, totoo po yan. Ayan, Kelken, ayun, taas kasi ng taripa. Okay, Berhel Berian, wag ka na sumali sa politika, kay kulaong ka na lang. Pinapasahod niyo po ba ako o pinapalamon niyo po ba ako? Hindi, kung hindi po, wala po kayong karapatang utusan ako. Berhel Berian. Okay, si Ate Ira, Diyos nila si Kibuloy. Kaya hindi mapalaya si Digo ngayon, dinadasalan yata nila si Kibulok eh. Okay, Bella, Michigan, ang mura na nga po ng 60 pesos ang kilo. Sobrang mura na yan. Si BBM lang nakagawa yan. Bravo, BBM. Hindi po kasi mura yung 60. Alam ko naman na tinatarantado nyo lang yung comment nyo. Kung yan po ay dahilan ng 60 pesos na bigas ay dahil kay Digong. Yan po ang dahilan yan. Hindi po dahil kay PBBM yan. Albert Bala, mura na bigas yung Denorado, 61 pesos na lang per kilo. Actually, alam nyo, mas mura po ang bigas dito sa atin sa bansa natin. Alam nyo ba yung mga, yung binibilang ko ng sombrero sa Canada? Nakikipag-agawan sila sa bigas sa mall. Dahil ang mahal ng bigas sa Canada. Sa Japan din, mahal ang bigas. Alam na mga taga-Japan yan. Mabuti pa nga dito sa atin, medyo bumaba na talaga. Okay, bakit si Saltek puro paninira din kay PBBM? Yun ba alam niya? Yun lang po alam niya, yun lang po plataforma niyan. Okay, Ate May, mudra ko po palagi nakapila sa 20 pesos na bigas, NFA rice pero maganda po. Yun. Nung nakaraan nga kami, nabigyan kami ng ayuda dito. 5 kg na bigas, akala namin hindi maganda. Pero nung sinaing, maayos, mabango, tapos hindi po katulad nung panahon ni Digong, amoy umok. Nung panahon ni Digong, umabot ng 80 ang kilo ng bigas. Imagine niyo. Musit yung 10K na yan ni Ambassador of Jesus Christ Kawatano. Okay, hehehe, Jeju.
Masaya ka ba niyan may sinisira kang tao? Sino po ba sinisira ko? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Pag po ba sinabi kong bobo ang mga DDS, paninira ba yun? Di ba it's a fact? Pero nyo karton yan, sinusuportahan nyo. Binaon tayo sa utang, sinusuportahan nyo. Di bobo kayo mga DDS? Okay, mga DDS, after 10,000 years pa, ma-redirect si Digong kung hindi siya magbago. Second resurrection for damnation, facing final judgment, then proceed to lake of fire. Read your Bible. Roger Estribor. Okay, Alvin Tawakal. Paano kaya tayo kung wala ang Chinese businessman dito sa atin? Balong. Hindi po ako Ilocano, kaya wag niyo po akong tawagin balong. Tagalog po ako. At kung wala pong mga Chinese businessman dito, siguro mga Pilipino po ang yumayaman, hindi po mga Chekwa. Okay, Flores Michael Vlogs, 30K lang namatay during Duterte, kay Pinoy 70K plus. Kay Arroyo nasa 90K plus na mga inosente ang namatay. Do your research, bawal daw mura pero nangunguna. Putangin na mo, kailan kita minura? Gagong tuwa. Huwag kang magbibintang ditong minumura kita, gago ka. Do your research din. Do your research din. Hindi totoong 70K kay Arroyo at 90K 70K kay Pinoy at 70K kay Arroyo. Hindi totoo 'yan. Huwag niyong i-exaggerate ang mga numero. Okay, Frederick Carriedo, yung mga dide, sabihin niyo nga kung ano ang nagawa ni Saltek sa bansa. Magpapatay ng presidente, ng first lady at ng House Speaker. Ipagtanggol yung kanyang jowa na si jowa daw niya yun si pangalan nun? Si Zulaika. Boss, sabi ni Norman Dahorsi, wala daw siyang pake kapag na-take down ng SOC Media, hindi daw mangyayari yun. Sabay ngiting aso. Okay, purchase limit individuals are limited to a maximum of 10 kilograms per transaction with some areas allowing up to 30 kilos per month. Okay. Okay, sabi ni Dan na Dan Arado, yung 20 pesos na bigas di sustainable, puro kaputak mag-isip-isip din. Hindi sustainable pero kahit ikaw pumipila ka. Pumipila ka para bumili. Ako si Dayang Indapides Del. Ikaw na makmaka malakas, love your video. Salamat po. Okay, Archie Lacson, di apay bot-bot nako edugang buwanga ka. Ayan, bot-bot nimo, kaunon mo ang iyong igit. Kaon ka ng igit. O Kuya Henry, bobo magtagalog ka o mag-English ka. Ayan si Bingo to, poon si Dutz. Ate Connie Lewis, happy Sunday makat sa iyong family. Salamat po. Okay, Ate May Alcantara, ayan.